What up mga solid subscribers? So guys, meron tayo papanoorin guys. Actually, ito yung kadugtong po ito nung video natin sa Beanie versus Beanie versus Food. Basta yung guys, yung pinanood ng Beanie na yung challenge ng Beanie na ito nga, wait, hanapin natin na. Yan, yung trying Filipino snacks, no. Yun po yung niya, yung caption niya sa thumbnail. Pero yung pinaka-title nito is Beanie tries and rates Filipino snacks, no. So yun, no. Ang dami na nasabi kung ano eh. Okay guys, no. Meron kasi dito guys, no, si Les Paul, no. Si Les Paul sa hindi na all credits kay Les Paul po, no. Isang respetado po itong mananayaw po talaga sa ating bansa guys. Napaka-solid nito, no? Sir Les Paul. Saludo, saludo. I'm a big fan of your craft pagdating sa pagsasayaw, no, storytelling, lahat. Sobrang solid ni Les Paul. And ano siya, no. Correct me if I'm wrong, is hindi ko kasi alam kung ano talaga, pero he is an attorney guys, no. He's an attorney, kaya alam niya siguro yung mga pwede niya sabihin regarding dito. Ngayon ko pa lang ito mapanood talaga as in, no? Ngayon pa lang, no? Baka masabihin siya nitong legalities or what, or baka sariling opinion niya regarding dito sa issue na to. So, hindi natin alam, no? So far, lahat po kasi napanood ko niya mga short clips niya and opinions niya, no, is talagang sobrang may laman. Hindi katulad na iba na talagang, alam mo na, mema-mema lang. No? So, tara, panoorin to, no? And ulitin ko, guys, all credits po kay Sir Les Paul po ito. Like nyo, lagay ko na ng link sa baba and paki-like nyo yung paki-follow nyo siya and like nyo kung may page man siya guys, no. I think ilalagay ko na lang din po sa baba kung may page siya guys, no. Okay? So tara, let's go. Panoorin na po natin. Beanie tries and rates Filipino snacks. So pinanood ko yung YouTube video entitled Beanie tries and rates Filipino snacks. For context, ang Beanie ay isang popular female group dito sa Pilipinas at sila ay na-feature sa isang YouTube channel na foreign YouTube channel, kaya sila nag-i-English and yun, nag-try sila ng Filipino snacks. Okay, sinabi ko rin yun guys, diba? Yung iba kasi kaya sila iba kasi sa pa-English pa, may nakikita kong mga comments na ganyan guys, so pa-English pa daw, tas ganyan, hindi kasi nila inaalam guys, no? Di ba sinabi ko ngayon sa video ko na kaya sila nag-i-English dun guys, kasi yung YouTube channel na yun or yung mismong platform na yun guys, no, is nakabase sa US po guys, no. So alangan naman guys mag-Tagalog sila, no. Although na pwede sila mag-Tagalog, tapos may subtitle na lang sa baba or what, or hindi natin alam, no. Pero for them kasi mas gusto nilang mag-English po guys, no. So diba, alam mo yun, pwede silang gana, pero mas gusto nilang mag-English guys, no. So yung kasi, yun yung pinaka nun guys, eh. Hindi nila pinapanood yung full video, hindi nila inaalam kung ano yung sinishare nila, no? Kung ano lang makita nila sa Facebook, yun na po yung sinishare po agad nila, na like may nag-comment lang dito na short clip na 20 seconds. Okay, kung ano yung nakita nila sa 20 seconds na yun lang po talaga, no? Ayun yung masakit na realidad ng ating ng social media guys, eh, di ba? Ayun yung power ng social media guys talaga. So, nakakalungkot lang. Okay, tuloy na ito. So, ano nga ba yung mga reaction nila? Kunwari, sa mixed nuts, may ayaw ng nuts kasi hindi kumakain ng nuts. Sa kwek-kwek, halos I think that's Gwen for me. Hindi ko malala. At sila gusto ang kwek-kwek. Sa hopya baboy, may isa doon sabi, parang hindi naman to baboy, parang walang lamang baboy, parang hopya munggo. May isa doon sa chocolate peanut candy bar ang sabi, ayoko nito kasi hindi nga ako kumakain ng nuts. Sa isaw, may nag-raise ng point doon na kung nasarapan kayo sa isaw, nasubukan nyo na ba ang fried isaw? Meron doon sa yema, ayaw niya ng masyadong sweet. Sa balut, meron doon sinabi, mababa ang score niya kasi hindi niya kinain yung duck. Naaawa siya sa duck. Sa Betamax, may dalawa doon, ayaw nilang kainin kasi ayaw nila ng kainin. Mamon, may sinabi sila doon na yun ang kinakain nila pag nagtutour sila. Sa turon, ang sabi doon, anong mas gusto nyo? Turon or banana cue? Yun ang naalala ko. Sa taho, may nagsabi doon, ayoko ng taho na to, specifically kasi masyadong maliit ata or malaki yung tapioca. Parang ganun, along those lines. So, pag pinanood mo yung 25 minutes and 40 seconds na video nila, ang marirealize mo is yung iba gusto ng matamis. Yung iba ayaw. Yung iba gusto ng turon. Pero si Aya, tsaka si Gwen, di ba nagtatawanan sila kasi talagang may knowledgeable si Sir Les Paul, no? Alam niyo pangalan, Aya. Tsaka si Gwen ba sabi niya? Aya, tsaka si Gwen, di ba? Diba? Knowledgeable siya, no? So, hindi siya nagbabanggit ng kung ano-ano. Like, nagbabanggit ng mga ganyang klaseng mga or nagbibigay ng opinion nang hindi siya nagre-research nyo. So, kilala niya ang Beanie, no? So, dito makikita talaga nagre-research siya, no? So, solid guys. Hindi siya yung
to the point na iba na magbabagit lang, itong babae na to, tapos yung isang babae, may, hindi siya ganun guys talaga. Tatawanan sila kasi may history ata si Aya sa mga matitigas na pagkain. Others hesitated sa mga radical na pagkain, kunwari dugo or balot. Pero yung iba, gustong-gusto yun. Iba-iba sila ng reaksyon. Iba-iba sila ng gusto. Yung iba nandidiri sa isang pagkain, yung iba gusto yung pagkain. Yung iba ayaw ng mas malaking tapioca, gusto mas maliit. Ibig sabihin baka agad nun, sinisira nila ang pangalan ng mga Filipino food. Idagdag ko lang Shoutout, pareho pala kami naka-dilaw ni Sir Les Paul, let's go. Mga food vlogger, sinasabi nyo na ayaw nyo ng lahat masarap. Kaya naghahanap kayo ng food vlogger na sasabihin, ay, ito hindi to masarap. Para sa akin, hindi to masarap. Ito masarap to. Naghahanap kayo ng ganun. Ngayon, may nakita kayong video na nagsasabi na, oh, ito masarap para sa akin. Ay, hindi sa akin, di yan masarap. Ngayon, bashing na kagad. Hey! May selective morality kayo. Ibig sabihin, yung standard na siniset nyo, hindi para sa lahat. Ina-apply nyo lang sa taong ayaw nyo. Oh! Yun eh. Yun guys eh. Yun. So, eto yung, grabe, sobrang sakto yun. No? Yung mga taong to, for me pwede rin pero hindi lahat to. Bakit yung mga taong to biglang nagsibuhayan nung biglang may nakita sila biglang gantong issue, no, 'di ba? Sa Bini. Actually, hindi naman kasi talaga siya issue, no? Pinalaki lang ng alam mo na yung mga bashers na yan, no, 'di ba? So, ayun, no, sobrang saktong sinabi ni Sir Les Paul, no? Kumbaga selective lang sila sa kung sino ang ibabash nila, no? So, maraming vlogger na ganyan, guys, na sobrang honest sila sa opinion nila na ayaw nila yung pagkain na to, ayaw nila kumain dito, i-rate nila, no? Pero pagdating doon sa sinabi man lang ng Bini na ganyan, no, sobrang grabe kayo mag-criticize sa kanila nang hindi nyo pa napapanood yung full video, no? 'Di ba? Ewan ko. So, yung selective morality nyo, ayaw nyo tong Bini, apply natin dyan yung selective morality. Ay, ito gusto ko tong vlogger na to. Ay, hindi, wag natin i-apply. Hindi bashing yung ginagawa niya. Let's go, Sir Les Paul. Solid. So, sa madaling sabi, hindi yung reasoning yung ayaw mo. Ang ayaw mo yung taong nagsasalita. Yun. Kung nasa gitnang part ng video ka at narinig mo, tinanong sila ng interviewer, ano ang hilig nyong kainin? Ang sagot, kwek-kwek. Siomai, siopaw, fishball. Yun ang mga sinasabi nila. Ayan ang mahirap sa ating mga Pilipino. We keep asking for genuine reactions. Pero pag nakakita tayo ng genuine reaction, kasi hindi naman sila hive mentality. Iba-iba nga sila ng gusto eh. Pwede naman silang PR dyan na, dapat lahat gusto nyo Tama. Para makuha natin yung Filipino spirit. Yung mga tao, supportahan kayo lalo. Pwede naman ganun eh. Di ba? Pero the moment that something doesn't align with your expectation, ikat ko lang ngayon bago ko makalimutan, no? So, ang ginagawa kasi, anong nangyari kasi dito, guys, no? Bini is just being true to themselves po talaga. To themselves po talaga, guys, no? Yun lang po yun, guys. Talagang nagpapakatotoo lang sila. Hindi sila into the point na paplastikin nila na, ay, kailangan kainin ko to kahit ayaw ko to. Tapos pag naduwal na sila or what, ikakat na, di ba? Hindi ganun, guys, eh. Talaga nagpapakatotoo po talaga sila, guys, no? So, ayun yung mga bagay na, alam mo yun, hindi nila kailangan i-filter out, no? Para sa audience, para sa pagiging Pinoy, no? Nagiging honest sila. Kaya syempre, paano pag halimbawa kinain nila yon, tapos hindi naman sinabi nilang gusto nila, masarap, pero hindi nagustuhan ng mga tao. So darating din yung point na ibabash din sila, no? Kasi napanood nila, ay masarap to sabi ng Bini, pero hindi naman masarap, ibabash ko nga yung Bini, hindi naman pala masarap, no, di ba? So kahit saang side ka kasi pumunta, merong mali at mali kang magagawa sa mata ng mga bashers po talaga, no? So ganun yun, that's the sad reality ng ating social media po talaga, no? Yan po ang social media world po talaga, guys, no? Okay, tuloy tayo. Pilipino spirit, yung mga tao supportahan kayo lalo. Pwede naman ganun eh. 'Di ba? Pero the moment that something doesn't align with your expectation, ayan, ibabash mo na. You take it personally. Akala ko ba gusto mo ng genuine reaction? Pag may hindi ka gustong narinig dahil lang hindi mo gusto, bash na. But the question is, how do we exactly praise Filipino food? Dapat ba lahat gusto mo? Dapat ba sa lahat ng kakainin mo nakangiti ka? Yes. Dapat ba sasabihin mo lahat masarap para iwas backlash? Okay. Kasi you know what real promotion looks like. It's that video trying kahit hindi mo gusto yung pagkain. That's real promotion.
curiosity is real promotion. Experiencing it is real promotion. It's so sad that we expect mindless approval over honest experiences. Kasi alam naman natin na without the camera, ikaw din naman guilty ka din sa ganyan. May mga pagkain kang hindi gusto. Nasabi ko rin yan, guys. Nasabi ko rin yan. Pero syempre, coming from someone na si Sir Les Paul, no? Alam mo yun, halos nagkapareho kami, nagkasundo kami sa point na yun, no? So, sinabi ko rin sa video ko yun kahapon, guys, na kahit ako, guys, di ba? Kahit ako, Pinoy ako, pero hindi ako kumakain ng balot po, guys, no? Ang kinakain ko lang sa balot, yung dilaw at saka yung sabaw. Pero the rest, hindi ko kinakain po yun, guys, no? Kahit yung dugo, nakita niyo yung dugo, guys, napakalaki ng dugo. Bloke-bloke po talaga yun, guys. Kumakain ako ng dugo, pero hindi yung ganun, no? Mas gusto ko yung tostado. Yung ganong klaseng parang medyo hilaw siya tingnan. Hindi ko kakainin yun, guys, as in. Hindi ko kakainin yun. Gusto ko yung tostado po talaga, no? So, may kanya tayong perspective, no? Ano bang mga kinain nila na hindi ko kinakain? Yung yung isaw. Yung isaw nila, hindi yung gano'n, no? Yung parang pa-letter S, yung gano'n. Yung isaw nila, ang laki, guys. Hindi ko kakainin yun. Maniwala kayo sa akin. Believe, hindi ko siya kakainin even though na famous siya as a Filipino snack sa atin, no? Hindi ko siya kakainin, guys, no? So, ayun, no? Kanya-kanya tayo. So, I'm pretty sure, guys, kaya rin, guys, I'm pretty sure na yung mga nanonood ngayon dito, meron kayong mga pagkain na hindi nyo kinakain din po, guys, no? Like, pag nilagay sa harap nyo, hindi nyo kakainin yan. Hindi pwedeng lahat ng pagkain kinakain nyo. Lahat tayo, meron tayong kinakaayawan ng pagkain, no? Or may mga ganyang klaseng bagay, guys. Kaya, huwag tayo magpaka-plastic or what na, hindi, lahat ng kinain ng Bini, kinakain ko yan kasi Pinoy po tayo. Ewan ko sa inyo, no? So, ayun lang, guys. Sinasabi ko lang yung mga ganong klaseng bagay kasi magpakatotoo po tayo, no? Hindi sa dinedefend ko yung Bini, no? Pero syempre, as a Pinoy na inilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ng Bini, talagang hindi ko rin po talaga kakainin yung mga bagay na or mga pagkain na hindi ko talaga magugustuhan, no? Ba't ko pipilitin yung sarili ko kung hindi ko siya talaga gusto, no? Ba't ko kakainin yun in front of the camera tapos ipapakita ko na ang sarap pero deep inside nasusuka na po talaga ako, no? 'Di ba? So, ayun yung mga bagay na alam mo yun, dapat open-minded tayo at the same time. Sana pinanood natin yung full video po talaga, no? Yun lang naman yun. May mga pagkain ka na ay, ayoko niyan kasi maselan ako sa ganito. Bashing ba kagad yun? Talaga ba? So, sa madaling sabi, to end this video, let people have different taste. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. And let's be more objective. And at the same time, before having an opinion, watch the whole video. Kakasabi ko lang. Kakasabi ko lang, guys. So, watch the full video. Yun, guys, eh. Bago mo i-bash ang isang video or isang short clip, panoorin mo kung ba't nila sinabi yun, kung ba't siya nag-approach sa part na yun, na ba't yun yung opinion niya sa bagay na yun, no? So, hindi natin alam, no? Kunyari, ano ba nakikita ko dito, no? So, ito, kunyari, ito, yan, alcohol. Kunyari, yan, guys, dito sponsored, guys. Kunyari, itong alcohol, no? Bigla sasabihin ko sa isang video, basta ayoko nito talaga kasi basta hindi ko gusto talaga tong alcohol na to, no? Pero biglang ang meron pala akong twist doon na sa buong video, no? Kaya ko pala siya hindi gusto kasi may history ako na parang etong alcohol na to nilagay ko dito sa sugat ko tapos iba yung feeling, sobrang half day or what, hindi ko alam, ha. Basta nagagawa ako, guys. Basta sinasabi ko lang sa inyo yung context ng anong pagkakaiba na pinanood niyo yung full video sa short clip lang, no? So yun, hindi ko nagustuhan yung alcohol na to kasi dati nagka-trauma ako or what, pero yung na-upload sa Facebook, ayoko ng alcohol na to. Basta ayoko na itong alcohol na to. Sobrang hindi ko gusto to. Tapos kita pa yung brand, no? Sasabihin naman nila, sinisiraan ko yung brand, no? So, 'di ba? Nakikita niyo yung full picture, guys, no, 'di ba? Yung pagkakaiba ng full video kung paano ka nag-approach sa statement na yun or sa opinion mo na yun kung bakit ka nag-come up sa ganong klaseng opinion, no? So, okay? Yun kasi yung importante. Kasi kesa naman nagbe-base ka lang sa mga spliced video or picture, mahirap yan, kaibigan. Hindi ka nagkakaroon ng informed opinion. And at the same time, hindi ka pwedeng nagpapabuyo sa opinion ng iba. Porket sila hate mo na rin. Huh? Ganun ba yun? Okay. Yun na. Di ba, sinabi ko rin kanina, no? Kung ano yung sinabi ko rin kanina umpisa, no? Mga simula na yung video, no? Kung ano yung nakita nyo sa Facebook, sa social media, nang hindi nyo pa po pinapanood or nalaman yung pinakonteksto, no? Talaga sinishare nyo na. Kunyari, makita nyo lang, Point of Peds, ayaw sa alcohol na to. Share nila yan. Sasabihin nila,
Ang arte naman nito, hindi ba niya alam yung alcohol na to is nakakapag-cleanse to ng ating mga sugat or what? Ba't hindi ibig sabihin, sabon-sabon lang siya? Di ba? So, hindi nila alam, no? Hindi nila alam kung anong ibig sabihin, no? Ba't ayaw ko yun? Ba't ayaw ko ng alcohol? Dahil siguro, ayun nga, dahil nagka-trauma ako dati, no? Pero hindi totoo nagka-trauma ako, guys, ha? Inaano ko lang to, guys. Nagkakaroon lang ako, ginibigyan ko lang kayo ng idea, no? Dahil siguro dati, nagka-trauma ako, sobrang sakit to the point na parang namanhid yung dito ko or what, tapos umiyak ako na hindi ko malaman, tapos na-trauma ako, no? So, ganun, guys, no? So, anong, di ba? Ayun lang, yun lang. Kailangan ang pinaka-bottom line dito is, unang-una, huwag tayo magpapadala sa opinion ng iba, no? Pakinggan muna natin yung kung ano yung, or panoorin muna natin yung pinaka kung anong pwedeng full video na ito, no? So, ayun, pangalawa, tulad nga sinabi ko sa panguna, no? Panoorin natin yung full video, no? So, panguna, guys, huwag tayong padala sa opinion ng iba. And pangalawa, panoorin natin yung full video, no? And pangatlo is, I think, parang parehas din ng panguna at pangalawa, yun nga, is unawain natin maigi bago natin i-post. Kasi, darating yan, guys, tayo ay magiging inosente, no? Tayo magiging mangmang, di ba? Tayo rin, magugulat na lang ako, I'm pretty sure yung iba, magde-delete ng post na lang bigla dyan, no? Kasi mali pala yung kanilang, share, no? Or yung opinion na regarding that one. So, guys, sobrang nag-enjoy ako dito, sobrang dami natin natutunan, no? Sobrang dami natin natutunan. So, very big shoutout syempre kay Sir Les Paul, no? Shoutout kay Sir Les Paul, no? Paki-follow niyan. Isa yan sa mga solido po talagang mananayaw and isang solidong attorney po yan, si Sir Les Paul, no? So, maraming salamat. Kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo pag ako nag-release ng bagong video. So, this is Point signing out. Peace. Bless you.